Papaano mo tatanggapin ang isang pagkakamaling iyong nagawa na nagbunga ng isang bagay na ayaw mo? Paano mo gagampanan ang obligasyon sa pagkakamali kung hindi mo alam kung paano nga ba ang tamang pagtanggap sa bunga ng pagkakamaling iyon? Tatakasan mo ba ang responsibilidad o haharapin mo para sa ikatatahimik ng konsensya mo? Dear Mama Mia, gaano man daw katigas ang puso ng isang ina ay lumalambot kapag anak na ang pinag-uusapan. Pero paano kung ang anak ay hindi mo naman plinano at bunga lamang ng isang beses na pagkakamali? Paano mo tatanggapin sa sarili mo lalo na kung bukod sa hindi ka handa ay wala ka naman talagang balak na magkaanak dahil pusong lalaki ka at hindi ka handa na maging isang nanay? Kagaya ng iba mong tagapakinig, minsan lang akong nakapakinig ng programa mo. Pero nahook na agad ako at inaabangan ko talaga ang programa mo sa iyong YouTube channel. At noong minsang may mapakinggan akong kwento tungkol sa isang single mom, ay nainganyo na rin ako. Noon ay sa ibang YouTube channel po ako nakatambay. Pero nung minsan po na aksidente kong maklik ang isang kwento sa iyong YouTube channel, ay naaliw ako at pinilit ko pati ang mga kasamahan ko na mag-subscribe sa iyong YouTube channel. Nung una ay nag-aaway kami, Mama Mia, dahil ayaw nila ng mga ganitong klase ng content. Sabi nila ay napaka-cringy daw. Pero nung minsan na narinig nila ang boses mo dahil talagang nilakasan ko ang speaker ng phone ko, doon na po nagbago ang lahat at halos lahat kami ay nakasubscribe na sa iyong YouTube channel. Bago ang lahat, Mama Mia, itago mo na lang ako sa pangalang Dandan. Pero mas sanay talaga ako sa ganyang tawagan kahit na hindi naman yan ang tunay kong pangalan. Para sa akin kasi, Mama Mia, ay mas astig yun. 24 years old na po ako at isa po akong lesbiana. Gwapong lesbian daw ako, sabi ng karamihan. Hindi ako katangkaran, pero maputi ako at bagsak na bagsak ang buhok ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ay marami na po akong naging girlfriends. Lalaking lalaki kasi ang kilos ko, pati na rin ang pananamit ko. Ma-appeal din daw akong tomboy, sabi nila. Dahilan siguro para maging mayabang ako, Mama Mia. Madaming naaasar sa aking kalalakihan dahil mga magaganda ang nagiging girlfriends ko. Totoo yan. May nagtatagal naman sa karelasyon ko pero kadalasan ay naghihiwalay din dahil selosa sila at ayaw ko po sa babaeng selosa. Sa gasoline station ako nagtatrabaho at tubong Pasig City po ako. Maayos naman ang lahat hanggang sa subukin ng kapalaran ang katatagan ko sa sexualidad na aking pinili. Isang araw, Mama Mia, ay may birthday po sa isa sa mga kasamahan namin sa trabaho. Itago na lang natin siya sa pangalang Conrad. Tinanong ko ang mga kaibigan ko kung saan kami pupunta dahil birthday nga ni Conrad. Ang sabi naman ng isa ko pang kasamahan ay doon raw sa bahay nila. May nanay raw kasi na ilaalagaan si Conrad. Kaya naman okay lang na magtambay kami maghapon ng mga barkada niya sa kanilang bahay, wag lang lalayo sa paningin niya ang kanyang nanay. Tinanong ko naman ang barkada ko kung nagpaabiso na ba si Conrad na imbitado kami. Sabi nila ay wala pa raw dahil mamaya pa lang ito mag-iimbita. Nasa loob pa raw dahil tinatawag ng boss namin. Nagdasal pa kami noon na sana bigyan siya ng pang-inom ng aming boss nang sa ganon ay hindi kami gumastos masyado. Pero ako, Mama Mia, alam ko talaga na hindi nagbibigay ang boss namin ng ganon
kasi nga masyado itong kuripot. Bago bumunot ng piso ay 1 taon na nasa kamay niya nasa bulsa niya ang kaniyang kamay. Tumawa na lang ang mga kasamahan ko sa trabaho. Bigla namang dumating si Conrad, Mama Mia, kaya iniba namin ang usapan at binati na namin siya ng happy birthday. Doon nga, sabi niya ay sa bahay nila daw kami mamaya. Binigyan raw siya ng boss namin ng 1,000 pa-birthday sa kanya. Doon ako nagtaka dahil ano kayang nakain ng boss namin kung bakit napaka-generous nito ngayon. Hindi naman ganyan ang boss namin, Mama Mia, dahil kilalang kilala yon bilang napakakuripot na tao. Ayaw nga magbigay ng incentives. Mama Mia, ang sabi niya ay baka raw paborito talaga siya ng boss namin. Hindi na lang ako umangal at tumawa na lang ako. Okay din naman yon para sa akin kasi nga may maiinom kami na libre. Doon, Mama Mia, ay nag-usap-usap na ang lahat kung ano ang bibilhin sa 1,000 na binigay ng boss. Sabi pa ng isa naming kasabahan ay magsasama raw siya ng chicks. Kaya naman, Mama Mia, medyo nainganyo talaga ako noon. Buong hapon kaming na-excite sa pa-birthday ni Conrad. At nung kinagabihan na, Mama Mia, mga 2 oras pa lang kaming nakatambay sa bahay nila Conrad, pero naramdaman ko nang medyo lasing na ako. Nagpasalamat ako sa kanya dahil sa kanyang pag-imbita. Sabi ko, isasama ko sana ang girlfriend ko, kaya lang allergic ang mama ni Conrad sa mga chicks, Mama Mia. Ayaw talaga ng kanyang mama na magka-girlfriend siya. Ako lang daw ang welcome sa bahay nila kasi nga one of the boys naman ako. Doon ko napatunayan na mama's boy nga pala talaga itong kasamahan ko sa trabaho. Kinantsawan ko siya at sinabi ko pa na totoo talaga ang chismis na mama's boy siya. Sa amin naman ni Conrad ay hindi. Mahal lang daw talaga niya ang mama niya dahil siya ang nag-iisang anak. Wala na raw ang kanyang ama, kaya ganyan na lang kung mag-alala sa kanya ang kanyang ina na siyang mag-isang nagpalaki sa kanya. Ang sabi niya ay hindi na raw nag-asawa ang kanyang mama para sa kanya. Para alagaan siya. Kaya hindi pwede na pabayaan niya ang kanyang mama. Sabi ko naman, Mama Mia, ay pareho kami. Pareho kami ng kapalaran dahil ang mama ko ay ganun na ganun din. Hindi na nag-asawa nung nabiyuda siya at namatay ang papa ko. Kung nagkataon pala na buhay ang mga papa namin, ay baka masyado kaming spoiled sa kanila. Sabi ko pa nga, Mama Mia, ay pwede naming pagsyutain ang aming mga mama kung sakali man na isa sa kanila ay katulad ko. Tumawa na lang si Conrad. Ang sabi niya ay hindi raw pwede dahil alam niya na babaeng-babae ang mama niya at babaeng-babae rin ang mama ko. Baka pwede raw, kami na lang 2, pwede pa. Nagulat ako sa sinabi niya at sinabi ko ay tigilan niya ako at mag-inuman na lang kami. Sinabi naman ni Conrad, Mama Mia, na kung aasta lang talaga akong babae ay maganda raw ako. Doon ay medyo naiinis na ako sa mga pinagsasasabi niya. Pero hindi pa rin siya tumigil. Ang sabi niya, cute raw akong babae. Magpakababae na lang daw ako tapos kami na lang daw 2. Sinabihan ko siya na hindi na ako natutuwa sa mga biro niya. Pero sabi niya ay hindi naman siya nagbibiro. Totoo naman daw ang sinasabi niya na maganda ako. Baka nga kung babae raw ako ay isa siya sa mga pipila para manligaw sa akin. Marami raw silang kalalakihan na nasasayangan sa ganda ko, Mama Mia. Pilit kong iniiba ang topic dahil hindi na talaga ako komportable. Hanggang sa sinabi niya na shot ko na. Yun, Mama Mia, ay inisang inom ko lang ang laman ng baso. Nagkakantahan pa kami. Nagbe-videoke at kumakanta habang pareho na kaming mga lasing. Lasing na lasing kami nung mga oras na yon.
Halos patay lasing kung tawagin ng iba. At hindi ko na namalaya ng mga nangyari, Mama Mia. Hindi ko na lubos maipaliwanag kung paano nangyari ang lahat. Nagulat na lang ako na nasa kwarto na ako at umaga na. Kahit masakit ang ulo ko noon ay pinilit kong bumangon. Pero napamura ako nung makita kong wala akong ni anumang saplot at may masakit sa katawan ko. Masakit ang kaselan ko, Mama Mia. Masakit ang pagkababae ko. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na may gumalaw sa katawan ko. At gustong-gusto kong pumatay ng tao noon nung makita kong katabi ko lang si Conrad at kapwa kami walang mga saplot. May nangyari sa aming dalawa. Malinaw yon. Pero kung papaano nangyari ay hindi ko rin alam. Gusto kong mag-hysterical pero nag-alangan ako dahil baka may iskandalo ang mama ni Conrad. Kaya naman, ginising ko na lang siya at pinagsususuntok hanggang sa magising na siya ng tuluyan. Hayop ka, tol. Anong ginawa mo sa akin? Hayop ka, ang kapal ng mukha mo. Sabay hampas ko sa kanya. Nagulat pa siya, Mama Mia, tinatanong pa ako kung bakit raw ako nang hahampas. Nung makita niya ang kahubdan ko, ay nagtaka rin siya kung bakit raw kami parehong nakahubad. Nagalit naman ako at sinabi kong nagtatanong pa siya. Hindi ba niya alam na may nangyari sa amin kagabi? Sinabi ko pa na huwag siyang magmaang-maangan na wala siyang alam. Pero ang sabi niya ay wala raw siyang alam dahil pareho raw kaming lasing. Sinuntok ko siya at sinabi kong sinamantala niya ang kalasingan ko. Sabi niya, Mama Mia, ay hindi niya raw ako pinagsamantalahan. Lasing din daw siya kagabi at kung pagsasamantalahan daw niya ako ay hindi raw sa bahay nila. At dapat raw hindi ko na raw siya katabi kung pagsasamantala raw yun. Sabi niya ay hindi rin daw niya alam kung ano ang nangyari. Ano raw ba ang kinakatakot ko, pananagutan naman daw niya ako. Dun tumaas ang boses ko. Ano? Pananagutan mo ko? Palagay mo ba papayag ako? Uy, tol, hindi tayo talo. Wala sa bukabularyo ko na pumatol sa'yo. Mangilabot ka nga sa sinasabi mo. Ayoko sa'yo dahil hindi tayo talo. Sabi ko sa kanya. Tinanong niya ako kung paano raw kung mabuntis ako. Babae pa rin daw ako kahit puso akong lalaki. Sinabi ko ay hindi ako mabubuntis dahil isang beses lang naman siguro na may nangyari sa aming dalawa. Tinanong niya ako kung paano raw ako nakakasiguro na isang beses lang namin ginawa. Lasing daw kaming pareho. Sabi niya kung mangyari man daw na mabuntis ako ay pananagutan niya ako. Pinanindigan ko na hindi talaga ako mabubuntis. Sinabihan ko pa siya ulit na ang kapal ng mukha niya. Sa palagay ko ay sinamantala niya ang pagkakataon na lasing ako. Pero sabi nga niya ay hindi raw siya mapagsamantalang tao. Kung alam lang daw niya ang nangyari sa amin, edi masaya sana siya. Kaso wala rin daw siyang masyadong maalala. Mama Mia, nagalit talaga ako nung mga panahon na yon. Feeling ko ay nag-agrabyado ako. May nawala sa akin. Nawala sa akin ang dignidad ko at ang pakiramdam ko noon ay ang dumi-dumi kong tao. Inulit pa niya ang sinabi niya kagabi. Bakit daw hindi ko na lang gawing babae ang sarili ko? Bakit daw hindi ako magpakababae ng tuluyan? Kahit ano naman daw ang gawin ko ay babae pa rin daw ako, Mama Mia. Sabi ko katawan ko lang ang babae, pero ang puso ko ay lalaking lalaki. At kahit anong gawin mo o anong gawin niya ay lalaki pa rin ako sa puso at isip at hindi pa rin talaga ako magkakagusto sa isang lalaki. Mama Mia, sinubukan pa niyang i-push ang kanyang gusto. Alam daw niya na sa puso at isip ko ay lalaki ako. Pero pwede pa rin daw akong maging babae. Pwede pa raw naming ayusin ang lahat at handa raw siyang tulungan ako at panagutan ang nangyari sa amin.
Sabi ko ay wala siyang pananagutan dahil hindi naman ako maghahabol. Wala akong balak na habulin ang nangyari sa aming dalawa. Salamat na lang. Tinanong ko pa siya kung lasing ba siya talaga o naglasing-lasingan lang para nga may mangyari sa amin. Sabi niya ay hindi raw siya ganoon. Pinagbihis na niya ako at lumabas na kami nang bigla na lang kumatok ang mama niya. Sabi niya sa mama niya ay susunod na lang siya para sa agahan. Sinabihan ko siya na hindi na ako sasabay sa kanila dahil uuwi na ako. Nakiusap pa ako sa kanya na sana walang makakaalam kahit sino na may nangyari sa amin. Sana wag niyang sasabihin sa kahit na sino ang nangyari sa amin kagabi. Nangako naman siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay sa trabaho na raw kami mag-usap. Sinabihan ko siya na hindi ako papasok. Inutusan ko pa siya na sabihin na lang sa boss namin. At sinabihan ko siya na wala na kaming dapat pang pag-usapan dahil wala lang ang nangyaring yon. Mama Mia, doon ay bigla na lang pumasok ang mama ni Conrad sa loob ng silid. Mabuti na lang talaga at nakabihis na kaming dalawa. Inibitan niya kaming kumain dahil kaaalis lang daw ng isa naming kasamahan. Yung mga kasama raw namin ay kung saang-saang parte na raw natulog ng bahay nila. Buti raw kaming dalawa ay umabot pa sa kwarto. Doon ay napatigil ang kaniyang mama. Tinanong niya kami kung kaming dalawa lang bang natulog sa kwarto. Mama Mia, hindi naman magkaundagaga si Conrad sa pagpapaliwanag sa kanyang ina. Hanggang sa tinanong niya ang mama niya kung ano naman daw ang masama, pareho naman daw kaming lalaki. Iniba niya ang usapan at tinanong niya ang mama niya kung ano ang ulam. Mama Mia, sabi pa ng kanyang mama ay kahit naman totomboy-tomboy ako ay babae pa rin daw ako at lalaki pa rin si Conrad. Iniba naman ni Conrad ang usapan at sinabihan niya ang mama niyang napakamalisyoso. Wala raw nangyari sa amin. Pareho kaming lalaki at wala raw bakla sa amin. Pareho kaming straight na lalaki. Wala na akong nagawa nung pinilit ako ng mama ni Conrad na kumain sa kanila. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko ng mga sandaling yon. Pagkatapos kong kumain ay halos liparin ko na ang bahay namin pa uwi. Hindi ko alam kung anong gagawin o iisipin ko, Mama Mia. Mas masakit pa sa breakup ang nangyari sa akin nung araw na yon. Nawala ang pagkababae ko nang wala akong kaalam-alam. Noon lang ako nakaramdam ng takot. Takot sa sarili ko at takot na rin sa pwedeng mangyari sa akin. Mama Mia, pinilit ko pong kalimutan ang nangyari sa aming dalawa ni Conrad. Pinilit kong ibaon yon sa limot. Sabi ko ay wala lang naman ang pangyayaring yon. Bakit ko ba iti-treasure ang pagkababae ko na hindi naman talaga ako babae? Hanggang sa unti-unti akala ko ay natakasan ko na ang bangungot na yon sa buhay ko. Pero dumating ang araw na kinatatakutan ko, Mama Mia. Nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nung mga sandaling malaman ko ang pagbubuntis ko. Paano ko ba bubuhayin ang anak ko? Hindi ko naman alam kung paano bang maging ina o ama. At ang masakit ay hindi ko naman mahal si Conrad. Alam ko naman na hindi siya mahirap mahalin, pero anong gagawin ko? Lalaki ako, babae ang gusto ko, at hindi ko kayang mahalin ang isang lalaki. Litong-lito ako ng mga sandaling yon. Blanko ang utak ko. Iniisip ko na sasabihin ko ba sa mama ko ang totoo o ililihim ko na lang sa kanya. Naisip ko rin na ipalaglag na lang ang bata. Tutal ay wala namang nakakaalam na buntis ako. Pero Mama Mia, may takot pa rin po ako sa Diyos. Nagdadalawang isip ako dahil alam kong kasalanan ang gagawin ko. Sa ikalawang pagkakataon ay nalito na naman ako. Noon ay sa kung ano talaga ang kasarian ko. Ngayon naman, sa pagbubuntis ko.
Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa huli ay nagpa siya kung ipaalam sa mama ko ang totoo. Tuwang-tuwa naman ang mama. Marami na agad siyang plano para sa magiging anak ko. Pero sinabi ko sa kanya na ayokong mabuntis. Sinabi ko sa kanya na ipapalaglag ko yata ang bata dahil ayokong maging ina. Lalaki ako at hindi maganda kung lalaki ang tiyan ko dahil sa bata. Okay lang sana kung lumaki ang tiyan ko dahil sa kakainom ng alak. Alam ko, Mama Mia, masama ang iniisip ko. Pero hindi ko talaga alam ang gagawin ko nung mga panahon na yon. Masisisi mo ba ako, Mama Mia? Masisisi mo ba akong ayawan ng isang bagay na wala naman talaga sa plano kong mangyari? Pagkasabi ko kay Mama na ipapalaglag ko ang bata ay sinampal niya ako. Sa kanya ko pa talaga sinabi ang plano ko. Tinanong niya ako kung nauunawaan ko raw ba ang sinasabi ko. Walang kasalanan raw ang bata sa sinapupunan ko kaya hindi ko siya dapat idamay. Sabi ko ay hindi ako pwedeng mabuntis. Sabi naman niya ay babae pa rin daw ako, babae pa rin daw ang katawan ko kaya pwede akong mabuntis. Sinabi ko naman na hindi ako handa sa ganoong klaseng responsibilidad at sa tingin ko ay hindi ko kakayanin yon. Nagalit naman si Mama at ang sabi niya sana inisip ko raw yon bago ako nakipag-inuman sa mga kasama kong lalaki. Naiyak na rin ako noon at sinabi kong hindi ko naman ginusto ang nangyari. Tinanong ko ang mama ko kung ano ba ang dapat kong gawin dahil natatakot ako. Pero isa lang talaga ang alam ko, Mama Mia. Ayokong mabuntis. Sabi naman ni Mama ay kasalanan raw ang gagawin ko. Kung ayaw ko raw mag-alaga sa bata, ay wag raw akong gagawa ng masama o kahit na anong makakasama sa anak ko. Anak ko pa rin daw ang dinadala ko. Makinig raw ako sa kanya. Sabi niya, tinanggap niya raw noon kung ano man ang kasarian ko dahil mahal niya ako. Dahil alam niya na doon ako magiging masaya. Tinanggap raw niya lahat sa akin pati ang aking pagbubuntis. Wala raw siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin. Ang mahalaga raw ay kaming dalawa ng kanyang magiging apo. Sabi niya aalagaan niya ako at babantayan. At kung gusto ko raw ay sa kanya ko na rin iwan ang magiging anak ko. Siya na raw ang mag-aalaga sa anak ko. Nakiusap ang mama ko na sana pagbigyan ko raw ang kanyang kahilingan. Ngayon lang naman daw siya humingi sa akin at kahit kailan ay hindi naman siya nanghingi ng kahit na ano. Ginawa raw niya ang lahat para maunawaan ako, Mama Mia, at para intindihin kung ano talaga ako. Sana naman daw ay huwag kong idamay ang bata dahil wala raw talaga itong kasalanan. Kung nakakapamili lang daw ang anak ng magiging ina ay baka hindi raw ako ang pipiliin ng magiging anak ko. Pero dahil mahal daw ako ng Diyos, kaya pinili ako ng Diyos para maging nanay ng batang dinadala ko. Sabi pa niya, biyaya raw ng Diyos ang nasa sinapupunan ko, kaya huwag ko raw sayangin. Dahil buhay daw yon. Kayanin ko raw, Mama Mia, dahil kinaya niya raw nung siya na lang mag-isa at mawala ang papa ko. Kinaya niya raw akong palakihin mag-isa kahit na may mga taong gusto siyang samahan na palakihin ako. Kinaya rin daw niyang intindihin nung sinabi ko sa kanya na tomboy ako. Kinaya niya raw ang lahat para sa akin. Pati na ang pinagtapat ko sa kanya na nabuntis ako nang hindi ko gusto ay pilit pa rin niyang kinakayang tanggapin dahil mahal niya ako. Hindi raw dapat ako gagawa ng kahit na anong masamang bagay. Kapag dinamay ko raw ang magiging anak ko sa kagagahan ko ay magkakagulo raw kaming dalawa. Gaguhin ko na raw ang buhay ko kung papaano ko gustuhin. Pero wag ko raw idamay ang buhay ng anak ko. Mama Mia, nakiusap ako sa nanay ko na unawain naman ang sitwasyon ko.
Sabi ko madaling sabihin sa kanya na kaya ko at madali lang. Pero hindi ganun kadali para sa akin ang lahat. Ayoko sa batang ito. Yan ang paulit-ulit kong sinabi sa nanay ko. Muli na naman niya akong sinampal, Mama Mia. Sabi niya subukan ko lang daw na tanggalin ang bata sa sinapupunan ko, ay kakalimutan niya na raw na anak niya ako. Sabi ko naman ay hindi naman magiging maganda ang kinabukasan ng bata sa akin. Tomboy ako, hindi ako normal. Pusong lalaki ako na nasa katawan ng isang babae. Tinanong ko ang mama ko kung alam ba niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Alam kong hindi niya ako nauunawaan ng mabuti. Dahil babae siya, may asawa siya, pero ako wala. Ako ay tomboy. Magkaiba kami. Kaya nasasabi niya lang na kaya ko dahil wala siya sa sitwasyon ko. Hindi siya ang pinagtatawanan ng iba. Hindi siya ang pinandidirihan. Tapos ano na lang ang magiging reaksyon ng ibang tao ngayong makikita nilang buntis ako. Sabi ng mama ko, maaaring hindi nga niya ako lubusang nauunawaan. Pero isa lang talaga ang alam niya. Kasalanan pa rin sa Diyos ang gagawin ko. Sabi ko naman ay hindi pa naman to bata. Dugo pa lang. Doon ay nahalos magrumentado na ang mama ko sa galit. Tao na raw ang nasa sinapupunan ko, Mama Mia. Buo na raw ito. Sabi ko naman ay buo na rin ang desisyon kong ipalaglag ang bata. Pero sabi niya subukan ko lang daw. Hindi ko raw magugustuhan ang gagawin niya. Minsan lang daw siya magalit at hindi ko raw gugustuhin makita yon. Nagmatigas ako, Mama Mia, hanggang sa nangongonsensya na siya sa akin. O sige, hindi na kita mapipigilan sa gusto mo, sige gawin mo. Ipalaglag mo ang batang yan para pagdating ng araw pagsisisihan mo na hindi mo binuhay ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi ako nagkulang sa'yo, Dandan. Lahat ginawa ko na. Pero kung talagang gusto mo, hala sumigi ka. Total, wala namang kwenta sa'yo ang mga sinasabi ko. Sa bagay, kailan ka nga ba naman sumunod sa akin? Pasensya ka na anak ha. Nakalimutan ko na nanay mo nga lang pala ako at anak lang kita. Kaya wala akong karapatang magdesisyon sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Yaman din lamang na gusto mo namang ipalaglag ang bata at hindi na kita mapigilan. Pumunta ka na doon. May kakilala ka naman na manghihilot, di ba? Pumunta ka na doon. Ipatanggal mo na yung anak mo. Kalimutan mo na may konsensya ka at may nanay kang nag-aalala para sa'yo. Total wala ka namang naging pakialam kung masasaktan ba ako o hindi sa mga desisyon mo. Hala sige, sulong na. Bago ka pumunta doon, magbaon ka na lamang ng 5 milyong dasal. Unahin mo ang pagsisisi. Ipagdasal mo na sana hindi ka karmahin sa gagawin mo. Magbaon ka rin ng rosaryo para habang pinatatanggal mo ang batang yan sa tiyan mo, ipagdasal mo na sana ay huwag kang dalawin ng karma pagdating ng araw. Kunin mo na ang rosaryo sa altar at umalis ka na para matapos na yung problema mo. Eto 500. Iabot mo sa manghihilot. Sige na, lakad na, baka gabihin ka. Pagkasabi ng mama ko noon ay halos napigilan ako. Sabi niya ay wag na raw akong mag-atubiling umalis na. Dugo pa naman daw ito, sabi ko. Kaya dapat hindi raw ako nakukonsensya. Alam ko naman, Mama Mia, na ginagamitan ako ng nanay ko ng reverse psychology. Hanggang sa umiyak na nga ako sa mga pinagsasasabi niya. Tinanong niya ako kung bakit raw ako umiiyak. Matapang naman daw ako. Malakas naman daw ako. Kaya maning-mani na lang sa akin ang gagawin ko. Kasi nga sabi ko raw wala pa namang buhay to at dugo pa lang. Hindi pa nakakakonsensya. Sabi pa niya ay kasya na ang 500 doon. Huwag ko palang kalimutan
na inumin kung anumang gamot ang ibibigay sa akin. Doon ay nagsorry ako sa mama ko. Umiyak na rin siya at tinatanong ako kung saan ba ako nagsosorry. Kung sa gagawin ko daw ba. Sabi ko, Mama Mia, ay gusto ko lang namang lumaya. Gusto ko lang namang wag nang dagdagan pang panghuhusga ng ibang tao sa akin. Gusto ko lang namang tanggapin ako ng lipunan, Mama Mia. At ngayong nandito na ang bata sa sinapupunan ko, kapag may ibang nakaalam nito, alam ko na hindi na mangyayari ang pagtanggap na inaasam ko. Umiyak na ako ng tuluyan at sinabi ko sa mama ko na nalilito talaga ako. Humingi ako ng tulong sa kanya dahil hindi ko alam kung paano ang maging isang ina. Doon ay umiyak na rin si mama at ang sabi niya ay hindi naman niya ako iiwan at hindi niya ako pababayaan. Kaya raw namin ang lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay namin. Aaminin ko na hindi pa rin ako masyadong kumbinsido sa sinabi sa akin ni mama. Pero kahit papaano ay nagluwag ang kalooban ko, Mama Mia. Mahal na mahal ko ang mama ko. At hindi ko kakayani na mawala siya sa akin, lalo na sa mga panahong ganito. Pakiramdam ko para akong masusunog. Para akong mawawala sa sarili. Mabuti na lang at hindi kagaya ng ibang nanay ang mama ko. Biniyayaan ako ng Diyos ng isang ina na mahal ako at maunawain. Saan man ako dalhin ang nangyari sa akin, alam kong hindi ako mahihirapan dahil nandyan lang si mama. Iniisip ko pa lang kung anong sasabihin ng mga tao ay para na akong mamamatay. Paano ko ba aayusin ang buhay ko? Paano ko sisimulan ang buhay ko pagkatapos ng mga nangyari? Nakakalito. Nakakatakot. Gusto kong tumakas sa kahihiyan kaya nagdesisyon akong umalis pero pinigilan ako ni mama dahil baka kung ano raw ang gawin ko sa anak ko. Sabi ko naman ay nakapagdesisyon na ako at huwag siyang mag-alala dahil wala naman akong gagawing hindi maganda. Sabi niya ay hindi raw ako aalis. Akala raw niya ay napag-usapan na namin ang lahat. Ma, makakapatay ako ng tao dito. Pinag-uusapan na ako ng mga tao dito. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yon? Sumigaw ang mama ko at ang sabi niya wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Sabi ko ako ay may pakialam ako dahil ako ang nasa ganitong sitwasyon. Gusto kong manakit kapag harap-harapan akong kinukutya ng mga tao. Tomboy na malandi, tomboy na pusong lalaki pero lalaki din ang gusto. Ang sakit-sakit nun para sa akin, Mama Mia, dahil hindi ko naman ginusto ang nangyari sa akin. Hindi ko naman ginusto ang batang ito. Sabi ng mama ko ay wag ko raw silang isipin. Hindi raw niya ako pababayaan at hindi niya ako iiwan. Wag raw ako mag-isip ng hindi maganda. Kung gusto ko raw pagkatapos kong mga nakay tsaka na raw ako umalis. Wag lang ngayon. Ngayon raw kasi ay higit ko siyang kailangan. Sabi ko ay hindi ko naman pababayaan ang bata. Isisilang ko siya at iuuwi ko siya dito sa bahay namin pagkapanganak ko. Hindi ko lang talaga kaya na dito magbuntis. Isa pa, kapag nalaman na ni Conrad na buntis ako, alam ko na hahabulin niya ako at ang bata. At ayokong mangyari yon. Ang sabi naman ni mama ay normal lang daw na habulin ako ni Conrad at habulin niya ang bata dahil siya ang ama nito. Pero nasa akin pa naman daw kung hahayaan ko siyang makalapit sa anak ko at sa akin. Karapatan daw ni Conrad na malaman ang pagbubuntis ko dahil siya ang ama nito. Sabi ko ay ayoko. Nandidiri ako kay Conrad. Naisip ko pa lang ang nangyari sa aming dalawa ay para na akong pinapatay. Diring-diri ako sa sarili ko. Tapos sumabay pa ang mga kapitbahay namin. Ang mga bunganga nila. Kaya naman nawawala na ako sa katinuan. Tinanong ako ni mama kung saan raw ako pupunta.
Huwag ko raw pahirapan sana ang sarili ko at siya ng ganito. Hindi raw siya mapapanatag kapag wala siya sa tabi ko, lalo na sa kalagayan kong ito. Sabi niya mas mababantayan niya raw ako kung kasama ko siya. Mas malalampasan ko raw ang problema ko kapag nandito siya sa tabi ko. Nakiusap pa si mama na huwag ko na raw intindihin ang mga sinasabi ng iba. Sabi ko, hayaan na lang akong umalis. Hahanap ako ng bahay na malayo sa lugar namin. Yung walang nakakakilala sa akin. Pero ang sabi ni mama ay lumipat man daw ako o hindi ay alam na ng mga kapitbahay namin ang kalagayan ko. Huwag ko na lamang daw silang pakinggan. Siya daw ang bahala sa kanila. Hindi raw dapat mahalaga sa akin ang sasabihin ng mga kapitbahay namin. Pagkatapos naming mag-usap ni mama ay pumunta ako sa gasoline station. Doon ay naabutan ko si Conrad. Mama Mia, sinundan niya ako at sinabi niyang mag-uusap kaming dalawa. Sabi ko ay wala kaming dapat na pag-usapan. Pero sabi niya meron daw. Alam na raw niya ang kalagayan ko. Sabi ko ay hindi ko naman itinatanggi na anak niya rin ang dinadala ko. Pero wag niya sana akong kausapin tungkol dito. Ang sabi niya ay karapatan niya raw na makipag-usap sa akin tungkol sa anak namin. Sabi ko ay tigilan niya ako dahil hindi ako nagpunta doon para kausapin siya. Nandun ako para magpaalam sa boss namin na hindi na ako magtatrabaho at aalis na ako sa lugar namin. Doon naman ay biglang nagpakita ng galit sa akin si Conrad. San raw ako pupunta? Tatakasan ko raw ba siya? Sabi ko ay hindi ko naman siya tatakasan. Kung ganun raw ay makipag-usap ako sa kanya. Kung hindi pa raw nakarating sa kanya ang balita tungkol sa kalagayan ko ay hindi pa raw niya malalaman. Sabi ko hindi naman importante kung alam niya o hindi. Importanteng malaman ko dahil ako ang ama ng batang yan. Mama Mia, sabi ko ay tigilan niya ako. Wala akong oras sa kanya. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun ay para akong natutunaw. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Hindi naman ako dating ganoon kapag nakikita ko siya. Pero sa pagkakataong yun ay para akong kandilang nauupos. Malakas ang kabog ng dibdib ko kaya kailangan kong umiwas. Sana lang ay hindi na uli magtagpo pa ang mga landas namin ni Conrad. Alam kong imposible pero gagawa ako ng paraan para hindi ko makita ni anino niya. Kung ganito lang ang pakiramdam ko kapag nakikita ko siya, ay baka mawalan na ako ng tuluyan sa aking isipan. Baka lalo akong makaisip ng hindi maganda. Alam kong hindi tama ang ginagawa ko kay Conrad, pero kailangan ko siyang iwasan para mas makapag-isip ako ng tama. Alam ko naman na may karapatan si Conrad sa bata, pero sa ngayon ayoko munang isipin at pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Hahayaan ko na lang muna ang sarili kong makalayo sa kanya at haharapin ko na lamang siya kapag handa na ako. Hanggang sa dumating ang araw na nakapanganak na ako, Mama Mia. Pero hindi ko pa rin halos maunawaan ang mga nangyayari. Si Mama ang nag-asikaso sa akin. Siya rin ang nagtatanggol sa akin laban sa mga mapanghusga naming kapitbahay. Hindi niya ako hinahayaan na umalis at takasan ang mga tsismosa sa lugar namin. Anya ay mas dapat ko raw intindihin ang kalusugan ng anak ko. Ayoko sa sitwasyon ko, Mama Mia, pero tama si Mama. Kahit papaano ay nararamdaman ko na ganun pala ang pakiramdam ng isang ina. Pero pinipilit kong labanan dahil buo na ang desisyon ko na aalis na ako sa bahay namin pagka pwede na akong umalis. Kapag malakas na ako, luluwas ako ng Maynila. Lalayo ako sa amin. Hindi ko kayang makita ang anak ko araw-araw. Mama Mia,
Noon ko lang po naramdaman ang matinding takot. Takot na baka dumating ang araw na hindi ako matanggap ng anak ko dahil sa kasarian ko. Ang daming agam-agam na pumapasok sa isip ko noon. Ang anak ko, si Mama, si Conrad. Litong-lito ako, Mama Mia. Hindi ako makatulog masyado lalo na noong mga unang buwan ng paglilihi ko. Habang lumalaki ang tiyan ko ay lalong nadadagdagan ang takot na nararamdaman ko hanggang sa maisilang ko na nga ang anak ko. Babae ang naging anak ko, Mama Mia. Napakaganda niyang bata. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag ina ka na. Para kang nakalutang sa sobrang kaligayahan. Pero bigla lang akong nakaramdam ng takot at ng kaba. Ganun pala ang maging isang ina. Kada hikab niya, kada hikbi niya, yung ngiti niya, yun pala ang isang bagay na hinding-hindi makukuha ng iba sa isang nanay. Kaya pala ganun na lamang ang pagmamahal ni Mama sa akin. Ngayon ay alam ko na. Ngayon ay ramdam ko na. Pero kailangan ko pa ring umalis. Lumuwas ako ng Maynila, Mama Mia. Labag man sa kalooban ko ay pinili ko ang mabuhay na kung saan ako dapat. Pinili kong maging ako kaysa maging isang ina. Alam kong naging makasarili ako at unfair para sa anak ko ang ginagawa ko. Pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko. Mama Mia, marami akong naging ibang karelasyon sa Maynila. Pero inilihim ko sa kanila ang tungkol sa anak ko dahil pakiramdam ko ay kabawasan yon sa pagkatao ko. Pero ganun pala yun, Mama Mia. Mamimiss ko pa rin pala talaga ang anak ko sa kabila ng ginawa kong pag-iwan sa kanya kay Mama. 1 taon din akong namalagi sa Maynila hanggang sa magdesisyon akong bumalik sa amin para itama ang pagkakamali ko at punuin ang pagkukulang ko sa anak ko. Nung makarating ako ng bahay ay kitang-kita ko ang sobrang tuwang nararamdaman ni Mama. Bakit raw hindi ako nagsabi na darating ako? Bisin sana'y nakapagluto man lang siya ng mga masasarap na ulam. Sabi ko naman ay gusto ko silang sorpresahin. Tinanong ko siya kung nasaan ang anak ko at ang sabi niya ay nasa loob ng kwarto at naglalaro. Pumasok ako sa kwarto at rinig na rinig ko sa sala pa lang ang batang naglalaro. Nang makapasok ako, ay sinabihan ko ang anak ko na ang laki-laki na niya. Tinawag ko pa siya at sinabing lumapit siya sa akin. Nung una ay ayaw lumapit sa akin ng anak ko, siguro dahil hindi niya ako kilala. Sabi ko ay ako ang mama niya. Sabi ko may pasalubong ako sa kanyang manika at pinakita ko sa kanya yon. Doon ay nag-react ang anak ko at kahit nag-aalangan ay unti-unti pa rin siyang lumalapit sa akin. Nung tuluyan na nga siyang makalapit sa akin ay kinarga ko na siya. Sabi ko ang ganda-ganda naman niyang bata. Nangako pa ako sa kanya na hindi na ako muling aalis pa at ako na ang mag-aalaga sa kanya dahil miss na miss ko na siya. Nung hinalakan ko siya, Mama Mia, ay para bang nakakaintindi na siya sa edad niyang 1-year-old. Dahil tumatawa siya at niyakap niya ako. Lumabas kami ng kwarto at tinanong ko ang mama ko kung hindi ba sila kinukulit ni Conrad. Sabi niya ay hindi naman. Pero pumapasyal-pasyal daw si Conrad sa bahay namin at minsan ay hinihiram si baby. Tuwang-tuwa nga raw ang mama ni Conrad sa anak ko. Lagi raw pinapadalhan ng gatas at diaper. Tinanong ko ang mama ko kung bakit naman niya hinahayaan si Conrad na palaging pumupunta sa bahay. Baka mamaya ay itakas na nito ang anak ko tapos hindi na ibalik. Tumawa naman si mama at ang sabi niya ay hindi naman ganon si Conrad. Mabait raw itong bata. Hayaan ko na raw at kaligayahan naman daw ng anak ko ang pagpunta-punta ng kanyang ama sa amin. Hindi naman raw nanggugulo si Conrad. At isa pa, anak naman daw din niya ang anak ko kaya may karapatan din siyang makita ang bata at hindi ko ito dapat na ipagdamot. Pero sabi ko ay baka lalo lang magugulo ang sitwasyon namin. Sabi naman ni mama ay walang magugulo. Ako lang daw ang nagpapagulo sa lahat.
Sa isang taong pagkawala ko raw ay maayos at tahimik naman ang buhay nila ng anak ko. Kaya wag daw akong mag-isip ng hindi maganda. Sabi ko ay nag-iingat lang naman ako dahil ayokong magulat isang araw na nakikisawsaw na si Conrad sa pamilya namin. Sabi ni Mama, pwede ba wag ko raw pag-isipan ng masama yung tao. Tapos doon ay iniba niya ang usapan. Napansin niya na hindi ako nagpapagupit na ng buhok ngayon. Sabi ko naman ay may balak akong ipa-undercut yon at magiging mas astig tignan kapag mas mahaba. Doon ay nang asar si Mama. Baka raw maisipan ko na magsuot ng bestida ay sabihin ko lang daw sa kanya at agad-agad niya akong ibibili. Sabi ko ay hindi talaga ako magbibistida at nagpapahaba lang talaga ako ng buhok dahil sa plano kong style ng haircut. Asus, alam mo anak, nanay mo ko. Alam ko na yung mga ganyang style mo, sabi niya. Dahil hindi naman talaga ako nananalo kapag nag-aasaran kami ni Mama, ay sinabi ko na lang na magpapahinga na muna ako. Sabi niya, mabuti pa dahil pupunta na raw maya-maya si Conrad para hiramin ang anak ko. Sabi ko, bakit naman niya ipapahiram ang bata? Dan, kanina ko pa sinasabi sa'yo na hinihiram minsan ni Conrad ang bata, hindi ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nauunawaan mo ba ang pinag-uusapan natin? Sige na, magpahinga ka na doon. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng kwarto ko, Mama Mia. Pero hindi pa rin ako makatulog. Hanggang sa ilang minuto pang lumipas ay nakarinig na ako ng katok. Narinig kong si Conrad ang dumating dahil nag-uusap silang dalawa ni Mama. Sabi ni Mama ay kukunin na lang daw niya ang gamit ng anak ko. Doon ay lumabas ako ng kwarto at sinabi ko kay Conrad kung ano ang ginagawa niya sa bahay namin. Hindi niya ako sinagot, bagkus ay tinanong niya ako kung kailan raw ako dumating. Sabi ko ay ngayon lang. Binalik ko sa kanya ang tanong at sabi ko, saan sila pupunta ng anak ko? Correction, anak natin. Sagot niya. Anak ko lang. Sabi ko. Baka anak ko kasi ikaw nagsilang ka lang. Iniwan mo siya kay nanay pagkatapos mong manganak, hindi ba? Pang-aasar niya sa akin. Sabi ko ay napaka-feeling naman niyang responsable siyang ama. Sabi niya ay naging tatay naman daw talaga siya sa anak ko habang wala ako. Ginawa raw niya ang lahat. At ako daw ay hindi naman nagpakananay sa anak namin. Bago pa kami tuluyang magtalo ay pinigilan na kami ni nanay. Ang sabi nito ay hayaan ko na raw na makaalis sila at magpahinga na raw ako. Nung makatalikod ako ay sinabi ni nanay kay Conrad na pagpasensyahan na lang ako dahil pagod ako sa biyahe. Tumawa naman si Conrad at ang sabi niya ay ganun naman daw talaga ako. Pagkatapos ay hinabulan pa niya ako ng sigaw na bagay raw sa akin ang bago kong long hair. Bestida na lang daw ang kulang at babae na ako. Susugurin ko pa sana siya, Mama Mia, pero bigla na lang silang umalis. Bit-bit niya ang anak ko. Ang sungit-sungit ko raw. Tinanong pa niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanilang mamasyal. Sabi ko ay hindi naman kami close. Sabi niya close naman daw kami dati. Magbarkada nga kami. Tinanong pa niya ako nang may halong pang-aasar kung gusto ko raw ba na magtagay kami ulit. Sabi ko ay hindi na mauulit ang nangyaring yon. Pinaalis ko na sila, Mama Mia, dahil magpapahinga na ako. Nung makaalis na sila, ay pinagsabihan ako ni Mama na wag ko daw ganunin si Conrad. Mabait naman daw yung tao at mahal na mahal daw ang anak ko. Sabi ko ay wala akong pakialam sa kanya. Sinabi ko pa kay Mama na hindi ko siya pipigilan pagdating kay Conrad pero sana naman ay wag niyang ipilit sa akin na makipag-ayos dito dahil hindi ko pa kaya. Doon naman ay biglang natawa si Mama. Sige anak, hindi na kita pipilitin kung hindi mo pa kaya, sabi niya. Alam ko ang ngiting nais ipahiwatig sa akin ng mama ko.
Alam kong inaasar niya ako, Mama Mia. Akala niya magiging babae na ako dahil sa ginagawa niya. Gwapo po si Conrad, matangkad. Umpisa pa lang, kahit alam niyang tibo ako, ay nangungulit na talaga siya sa akin. Lagi niya ako sinasabihan na maganda. Minsan naiinis ako sa kanya pero hindi ko na lang pinapansin. Tropa lang talaga ang tingin ko sa kanya kaya hindi ko matanggap ang nangyari sa amin. Pero hindi magiging dahilan yon para maging babae ako. Lalaki ako, Mama Mia, sa puso at isip. At kahit anong mangyari, tumambling man si Batman, mabulag man si Spider-Man ay hinding-hindi ako magiging babae. At hinding-hindi ako magsusuot ng pambabae. Mama Mia, ilang araw na ang lumipas mula nung makabalik ako sa amin ay bigla na lang nagpakita ulit si Conrad. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang problema ko at bakit ko siya iniiwasan. Sabi ko napaka-assuming naman niya at hindi ko naman talaga siya iniiwasan. Sabi niya kapag nagpupunta raw siya sa amin ay hindi raw ako lumalabas ng kwarto kahit alam ko raw na nandun ako. Nilinaw ko sa kanya ang lahat, Mama Mia. Sabi ko, bakit ba siya pumupunta sa bahay? Hindi ba para sa bata? Yun ang malinaw at wala siyang dapat na hanash sa akin. Dahil hindi ko kailangang humarap sa kanya tuwing nagpupunta siya sa bahay namin. Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi rin naman kami magkaibigan na. Para sa bata lang ang lahat. Para sa bata. Sabi niya ay malinaw naman daw na hindi ko siya boyfriend at hindi ko siya asawa. At ama siya ng anak ko. At para daw mas malinawan ako ay sasabihin niya sa akin kung bakit siya naghahanap ng atensyon ko. Sabi niya, Mama Mia, ay mahal daw niya ako. Gusto daw niya ako. Okay lang daw ba? Doon ay nagalit ako. Sabi ko, ilang beses ko bang dapat sabihin sa kanya na ama lang siya ng anak ko at hanggang doon lang talaga yon. Kinikilibutan ako sa mga pinagsasasabi niya. Sukang-suka pa ako. Sabi niya kahit ano raw ang sabihin ko ay hindi raw niya ako titigilan. Liligawan at liligawan niya ako. At ipapaalam niya raw sa mama ko at sa mama niya na liligawan niya ako para mas formal daw ang lahat. Para mas maganda raw. Sabi ko ay ang tibay naman ang apog niya. Tinanong ko siya kung hindi ba niya nakikita kung anong itsura ko. Mas gwapo pa nga ako sa kanya. Tumawa naman siya at ang sabi niya ay mas gwapo raw siya sa akin. Alam daw niya at nararamdaman niya na darating ang araw na magiging sa kanya raw ako. Doon ay mas lalo ako nagalit at sinabi ko na tigilan na niya ako dahil hindi na siya muli pang makakapasok sa buhay ko. Hindi porket nakascore siya sa akin ay makakaulit pa siya. Tumawa na lang siya, Mama Mia, at paulit-ulit na sinasabi na mahal niya ako. Ayaw ko raw ba na magkaroon ng buong pamilya ang anak namin? Sabi ko hindi ko naman kailangang makisama sa kanya para masabi ng anak ko na buo ang pamilya niya. Masaya ang buo ang pamilya pero para lang yun sa mga nagmamahalan. Sabi ko makakahanap din ako ng babaeng tatanggap sa akin at sa anak ko. At hindi ko na kailangan pang makisama sa kanya dahil hindi ko siya mahal. Sabi niya, Mama Mia, hindi ko pa raw siya mahal. Pero darating daw ang araw at masusungkit din niya ang matamis kong oo. Ilang ulit pa niya akong inasar-asar. Sabi niya, liligawan niya talaga ako, Mama Mia. At tinutuon naman talaga niya. Kapag umaalis ako ng bahay at namamalengke ay lagi siyang nakasunod sa akin. Sabi ko ay iwan niya ako dahil naiirita ako sa pagmumukha niya. Pero ang sabi niya, hindi niya ako iiwan, lalo na't alam niyang magbubuhat ako ng mga mabibigat na bagay. Ayaw din daw niya akong iwan at baka mapano ako sa daan. Habang nag-go-grocery ako ay sunod lang siya ng sunod sa akin. Hanggang sa nung nakapila na kami para magbayad ay inaya niya ako na kumain kami pagkatapos dahil nagugutom na siya. Sabi ko ay kumain siyang mag-isa niya.
tapos wag na niya akong kulitin. Pero hindi pa rin siya tumigil, Mama Mia. Nangulit pa rin siya ng nangulit sa akin. Kaya naman, para matigil na siya, at dahil nagugutom na rin ako ay kumain na rin kaming dalawa. Habang kumakain kami ay inaasar-asar niya ako. Baka daw gusto kong ulit-ulitin ang pangyayaring ito sa amin. Kilala daw niya ako. Ako daw ang denial queen dahil kitang-kita daw na kinikilig ako at nag-e-enjoy habang kasama siya. Pero pinipigilan ko lang daw. Sabi pa niya ay namumula raw ang pisngi ko at nagbablush at kitang-kita daw ito. Sabi ko hindi yun pagbablush, galit ang tawag doon. Umaakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Sabi ko siya nang magbayad dahil siya naman ang nang-imbita. Mama Mia, ilang beses pang naulit ang paglabas-labas naming yun dahil nga makulit talaga si Conrad. Hindi ko alam kung bakit napapasunod niya ako kahit labag naman talaga sa kalooban ko ang ginagawa ko. Ang hindi ko rin alam, Mama Mia, ay kung bakit pilit kong itinatanggi ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi kasi ako to eh. Hindi ako pwedeng ma-in love kay Conrad. Ayoko sa kanya. Pero bakit ganun, Mama Mia? Dumating ako sa puntong hinahanap-hanap ko na ang kakulitan niya. Nasasanay akong lagi siyang nangungulit. Nasanay akong araw-araw ay may nang aasar sa akin. At natatakot ako na baka hindi ko na makontrol ang sarili ko na maipakitang mahal ko na siya. Oo, Mama Mia. Palagay ko, Mama Mia, ay mahal ko na siya pero ayaw ko lang talagang ipahalata. Siguro nga tama si Conrad na isa akong denial queen. Mama Mia, halos 1 taon ding nangungulit sa akin si Conrad noon. 1 taon ko din siyang sinusoplak at itinatangging wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero hindi siya nagsawang ipadama sa akin na mahal niya ako sa kabila ng ginagawa kong pantataboy sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. May mga panahon na natutokso na rin akong tugunan ng pagmamahal niya. Kaya lamang ay nahihiya ako sa sarili ko dahil ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Nagkaroon ako ng maraming karelasyong babae pero bago sa pakiramdam ko ang nararamdaman ko para kay Conrad. Mama Mia, nagagawa ko na ding sumama sa kanya kapag pinapasyal niya ang anak namin. Hindi ko namamalayan na masaya ako kapag magkakasama kaming 3. Sayang at hindi ko naramdaman yun noon. Para akong bagong tinubuan ng pag-ibig, samantalang marami naman akong naging karelasyon at lahat naman ng mga yon ay minahal ko. Pero iba talaga to. Alam kong halata na din naman, Mama Mia. Halata naman din ang nararamdaman ko pero gaya nga ng pagtatago ko kay Conrad ay itinatago ko na rin kay Mama ang nararamdaman ko. Bagay na alam kong hindi niya pinaniniwalaan pero hinayaan ko na lang din siya dahil hindi pa ako handa sa nararamdaman ko. Ang mahalaga lang sa akin noon ay masaya ako. Masayang-masaya ako sa nararamdaman ko at masaya ako para sa anak ko. Kontento na ako sa ganun, sa kung ano ang meron kami. Isang araw ay pumunta sa bahay namin si Conrad. Tinanong ako kung mag-grocery ba ako. Sabi ko ay oo. Sabi niya isama na raw daw namin si baby. Sabi ko wag dahil may bit-bit kami mamaya pag uwi. Next week na lang sila pumasyal kasama si baby. Sabi niya, sa bagay, hindi naman daw kami makakapag-date ng maayos kapag kasama namin ang anak namin. Doon naman ay tinanggi ko na naman siya. Sabi ko, wag siyang abuso dahil hindi date ang tawag doon. Sabi ko, nagpapakabait lang ako sa kanya dahil ayokong makipagtalo sa kanya palagi. Dahil ayokong makasanayan na nakikita yon ng anak namin. Doon ay bigla namang sumeryoso si Conrad at tinanong kung wala pa rin daw ba akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. 1 taon na raw mahigit siyang nanliligaw sa akin at nanunuyo pero wala pa rin ba daw akong nararamdaman kahit konti. Nag-deny ako, Mama Mia, at ang sabi ko wala. Sabi ko, wag niya akong umpisahan.
Pero seryoso pa rin siya, Mama Mia. Tinanong niya ako kung mahal ko ba siya o hindi. Sabi ko ay hindi ko siya mahal. Mahal kita, Dan. Hindi ko rin alam kung anong nakita ko sa'yo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa dinami-dami naman ng babae, bakit sa'yo ko pa ito nararamdaman. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Tanong niya. Nag-deny pa rin ako, Mama Mia, at ang sabi ko hindi. Tinanong niya ako kung kahit katiting man lang ay wala raw ba siyang pag-asa. Hindi ko sinagot ang tanong niyang yun at ang sabi ko ay mabuti pa umalis na kami. Baka mamaya ay abutin pa kami ng gabi at may duty pa siya. Sabi niya okay lang naman daw siya. Sanay naman daw siya sa puyatan. Sabi ko ay ako ang magbabayad ng kakainin namin ngayong araw na ito. Mama Mia, umalis na nga kaming dalawa. Sabi ko sa kanya ay huwag siyang maging masyadong seryoso sa buhay dahil parang unti-unti na siyang tumatanda sa paningin ko. Sabi niya marami rin daw siyang iniisip kaya ganon. Tinanong ko kung sino naman ang iniisip niya dahil mukhang okay naman ang mama niya. Sabi niya, ako raw, ang baby namin at kami. Sabi ko wag niya akong isipin dahil okay lang ako at hindi naman niya ako kaano-ano. Mama Mia, muli niya akong tinanong kung hindi ko daw ba talaga kaya na pagbigyan siya kahit na konting pagkakataon. Sabi ko hindi ko kaya. Noon naman, Mama Mia, ako naman ang nagsabi sa kanya na kung pwede ay ilagay niya sa isip at puso niya na hindi talaga mangyayaring maging kami. Sabi naman niya yun daw ang hindi niya kayang gawin. Sabi ko, kayanin niya kung ayaw niyang iwasan ko na naman siya. Sabi ko sa kanya kung gusto niyang maging maayos kaming dalawa, ay huwag niyang palaging binabanggit ang tungkol sa panliligaw niya sa akin. Susubukan niya raw, Mama Mia. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hindi ko na malaya na hinawakan ko na pala ang kamay niya, sabay sabing tara na at aalis na kami. Dahil malapit na kami noon sa may grocery. Napansin ko na lamang na nakangiti siya sa akin. At nung nakita ko yun, Mama Mia, ay bigla ko na lang binitawan ng kamay niya. Ang dami-dami niyang napapansin sa akin nung araw na yon. Pati ang ayos ng buhok ko, pati ang lip tint sa labi ko ay pinapansin niya. Sabi niya ay nagiging babae na raw ako. Mama Mia, mahal ko naman talaga na si Conrad. Mahal na mahal ko na siya pero hindi ko alam kung papaano ko yun sasabihin at aaminin sa kanya. Natatakot kasi ako na baka masaktan lang ako, baka pagtawanan lang ako. Siguradong sasabihin na naman ng mga kapitbahay namin na ang tomboy ay naging babae na. At kung ano-anong chismis pa ang ikakalat nila. Ayokong mapahiya ulit. Tama na ang kahihiyang naranasan ko noong mabuntis ako. Tama na ang nanay ko sa akin. At okay na rin sa akin kung anong meron sa aming dalawa ni Conrad. Mahal ko siya at alam kong mahal rin niya ako. Hindi nga lang niya alam na mahal ko siya. May mga gabing nagigising ako na parang katabi ko siya. May mga oras na namimiss ko siya, Mama Mia. Ewan ko ba? First time ko talagang maramdaman ng ganito sa totoo lang. Pero isang araw ay bigla na lang niya akong iniwasan. Bagay na ipinagtataka at ikinalungkot ko. Sabi niya ay hindi muna raw siya makakapasyal sa amin. Sabi ko paano naman ang bata? Humingi siya sa akin ng pasensya. Sabi niya siguro tama raw ako. Na wala raw siyang aasahan sa akin at wag na raw siyang umasa. Sabi niya nakakapagod din daw pala na magmahal ng taong alam niyang hindi siya mahal at harap-harapang sinasabi sa kanya na wala siyang pag-asa. Sabi niya wala naman daw siyang balak na itigil ang panliligaw sa akin. Kaya lang tama ako.
Sabi ko wag na siyang marami pang satsat. Itigil na niya ang panliligaw niya kung ayaw niya. Bakit? Tinanong ko siya kung may nakita na ba siyang iba at paano naman ang anak namin. Mawawala na ba siya ng oras sa anak namin? Tinanong ko siya at sinabi kong akala ko ba mahal niya ako. Bakit niya kami iiwan? Sabi niya, Mama Mia, dahil raw sa paulit-ulit kong pagsabi na wala siyang pag-asa at napagod na rin siya ng buntot sa akin. Pagod na raw siyang magmukhang tanga na nagmamahal sa akin na wala namang aasahan. Hindi naman daw niya ako iiwan. Susubukan niya lang daw na magmahal ng iba. Doon naman ay bigla kong sinabing hindi niya pwedeng gawin yon. Tinanong niya ako kung bakit. Nagpalusot ako at ang sabi ko paano na lang ang obligasyon niya sa anak namin. Sabi niya ay hindi naman niya iiwanan ng anak ko. Palagi pa rin daw niyang dadalawin ito pero sa ngayon ay hindi na muna. Kapag nakahanap na raw siya ng iba at nakapag-move on na sa akin, ay tuluyan na raw siyang magiging masaya at hindi na raw magiging awkward kapag babalik pa siya sa bahay namin. Sabi ko ay mahihirapan ang anak namin dahil nasanay na ito na nakikita siya sa araw-araw. Sabi niya sa una lang naman daw yun at masasanay din daw ang anak ko na hindi nahahanap-hanapin ang kaniyang ama. Turuan ko na lang daw dahil nandito naman kaming dalawa ni Mama. Sanay na sanay naman daw ako na mag-alaga ng anak namin. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin sa kanya na hindi pwede. Ayoko. Pero sabi niya, Mama Mia, ay may hangganan din daw ang kaniyang pagtitiis pati na rin ang kaniyang paghihintay. Naisip daw niya na hindi sa habang buhay niya sasayangin ang oras niya sa taong wala namang ni katiting na pag-asa. Doon ko sinabi sa kanya, Mama Mia, na hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko basta lang hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Hindi siya pwedeng makipagkita sa iba at hindi siya pwedeng magmahal ng iba. Doon ako napaamin, Mama Mia, kay Conrad na matagal ko na siyang gusto at matagal ko na siyang mahal. Hindi na ako nag-atubili pang gawin yon dahil sa takot ko na baka tuluyan siyang mawala sa akin. Pagkatapos kong umamin sa kanya na mahal niya ako, sabi niya ay pakakasalan niya ako kaagad. At itinakda nga ang kasal naming dalawa. Ang sarap palang ma-in love, Mama Mia. Yung totoong pag-ibig. Yung tipong wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Yung ang maririnig mo lang na nakatikim lang ng lalaki naging bakla na o kaya ay naging tomboy-tomboy pero lalaki rin palang katapat at kung ano-ano pa ay dead man na sa akin ang lahat. Wala na akong pakialam. At least ako, iisang lalaki lang ang nakakuha sa akin at binigyan ko ng sarili ko. At sa ikalawang pagkakataon ay mahal ko na. Mahal na mahal. Tuwang-tuwa naman sina Mama na magiging mag-asawa na kaming dalawa ni Conrad. Mabait naman kasi si Conrad at wala akong masabi sa kanya. Responsable siyang tao. Hindi marangya ang buhay na kinalakihan namin pero hindi din naman kami kapos. Hindi na ako nagtrabaho pa, Mama Mia. Nagtayo na lamang ako ng maliit na tindahan sa amin. Madalas nasa bahay ang biyanan ko at minsan naman ay sa kanila kami natutulog. Sobrang blessed ako sa biyanan at sa asawa at sa mama ko. Noon ko lang naisip na tama lang na hindi ko pinalaglag ang anak namin dahil siya pala ang magiging daan para makilala ko ang taong makakasama ko sa habang buhay. Sa ngayon, Mama Mia, ay magdadalawa na ang anak naming ni Conrad. Lalaki na ang magiging pangalawa naming anak. At nagdesisyon kaming tama na ang dalawang anak. Sabi ni na Mama ay dagdagan pa raw namin. Total ay wala naman silang naging anak na marami. Sa apo na lang daw sila babawi. Tama naman sila pero sa ngayon ay hindi na muna namin iniisip yan. Ang importante kasi sa aming dalawa ni Conrad ay mapalaki namin ng tama ang mga bata sa paraang alam namin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras nitong aking munting kwento. Muli po, lubos na nagpapasalamat,
Dandan.